sermon series na ito, yung I am, inanyayahan po niya tayo ngayon, no? Na lumapit, inanyayahan na tayo na lumapit, magtiwala at sumunod. Amen? Ang series na ito, yun po ang nais ng Diyos na para tayo ay lumapit, magtiwala, amen, at sumunod. Sapagkat sa pag-unawa kung sino siya, doon natin tunay na maiintindihan kung sino tayo. Naniniwala ba kayo doon? Kung mas makilala natin ang Panginoong Jesus, mas doon din natin makilala kung sino tayo. Amen? At kung anong buhay ang kanyang iniaalok sa atin. Amen? Inaalok niya sa atin. So, kumbaga po, ito po, ilang ulit po ito sa Biblia, no, nagsalita ang Panginoong Jesus ng mga ganitong pahayag, no, kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ako ay. Di ba? Lagi niya sinasabi, ako ay, yung sinabi ko kanina sa inyo, ako ang buhay, no? Ako ang tinapay ng buhay, di ba? Yung example ko sa inyo kanina, yung sa English ba, yung I am, okay? So dito po, no, yun po siya, pinakilala niya ang kanyang sarili bilang ako ay. Okay, or yung I am, no? So sa wikang Griego, ito po ay isang salita lamang po na I me. Okay? Okay? So, teka lang. Dito pala. Try ko Yan. Dito pala. I me, no? So ito yan. Yung sa salitang Griego po, mga kapatid, no? Strong's G, so 1473. So ang translation, no? Ito pa yung mamaya ito pa yung kasunod niya. So yung salitang yung ego, no? Ego, no? Okay? Yan po yung ako, no? Yung I. So, dito po mga kapatid, itong salitang I me, ito po yung nangangahulugang yan, yung I me, no? Kumbaga, parang ako ito. I me, di ba? Pero sa Grego, I me. So, ang pag-pronounce kasi niyan, I me, no? So, ito po yung the first person singular present indicative, a prolonged form of a primary and defective verb. So, kumbaga ito po ang niya is to be, to exist, to happen, to be present. So, yan po yung yung I me. Yun yung ako ay, no? Ako ay. Okay? So, minsan po isinasalin ito bilang ako ito. Kumbaga, ako ito, no? Sinabi ni Jesus, 'di ba, yung naalala nyo, yung sa Samaritan woman, alam niyo 'yon, no? Sinabi niya, then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. So ganyan niya pinapakilala ang kanyang sarili. No, yan po yung maalala niyo, ito po yung sinabi niya sa Samaritan woman. No, yung sa John 6:20 naman, yung sinabi niya, ako, but he said to them, it is I. Don't be afraid. No? So saan nyo nakikita yung scenario na yan? So, sa John 6:20, no? Yung siya po ay naglakad sa tubig. Okay? No? So, yun sa John 8:24, I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am He. You will indeed die in your sins. Okay? So, ito pa, no, yung sa John 8:28 din, no? Kapag sabi diyan sa John 8:28, so Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me. So yan po yung Jesus warns of coming judgment. Amen? So, sa John 8:58 naman, ito yung, sabi niya, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Diba? Sa ibang translation nga, mayroong I am He. No? Yung sinabi doon. So, ito po yung Jesus states, no?
He is eternal. Amen? So yan po yun, no? Minsan na ako ito, yun po din isinisalin po sa bagay na yon. So, yun po, no, ang mga salitang yun, ito ay malinaw na tumutukoy sa pangalan ng Diyos doon sa lumang tipan, doon sa, yan, no? Ito po. And God said to Moses, I am who I am. And he said, this is what you shall say to the sons of Israel. So, I am has sent me to you. Amen? So, sinabi ng Diyos, no, yung kay Moises, no, ako'y si ako. Ako'y si ako nga. No? So, baka sa Ebanghelyo po ni Juan, maraming beses po ginamit ni Jesus ang mga pahayag na ako ay, yung I am. Okay? So, upang ano po, para ipakilala na siya ang Misaya, no? Ang tagapagligtas. Amen? So, marami ang naniwala na si Jesus ay kakaiba siya, sikat siya. Maraming naniniwala na siya ay kakaiba sa ibang tao. Okay? Ngunit, hindi nila siya tinanggap bilang Kristo. Kumbaga, kakaibang tao lang siya. Yun ang marami, no? Maraming nakakaalam, nakakaibang tao lamang siya, pero hindi nila tinanggap bilang Kristo. So hanggang ngayon po mga kapatid, hanggang ngayon, may mga taong naniniwalang si Jesus ay isang mahalagang tao sa kasaysayan, pero hindi po siya kinilala bilang tagapagligtas. Amen? No? So, tagapagligtas ng kanilang buhay. So, marami po yan until now. Marami pong ganyan. Kilala na si Jesus, pero hindi nila kinilala bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya naman, ito po, no, sa linggong ito po yung tatalakayin natin. No? Ito yung pinakaunang sinabi niya sa pahayag niya doon sa Gospel of John. No, yung, ako ang tinapay ng buhay. Amen? No? So, Jesus is the bread of life. Okay, binagawa ko na. Amen. So, ngayon po, basahin po muna natin yung talata po natin ngayon. Ngayong umaga nito, ewan kung nalagay ko. Parang hindi ko ata nalagay dyan. Sa John 6. Yan, basahin natin. Simulan muna natin sa John 6. Yan. Sabi dito, no? Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Amen? So, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo? Wala ba dito? Wala nga. Okay? So, sabi niya, sumagot si Jesus, Guro, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ito po yung after nung napakain ng Panginoong Jesus, yung 5,000 na lalaki pa lang yung sinabi dito. So siguro marami pa yon. At malamang na may bata doon. Kasi saan ba galing yung tinapay at isda? Sa bata. So malamang may mga bata rin doon. May mga babae, malamang. So, dito po, no, sabi diyan, diretso tayo, no? Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Ano daw po ang gagawin daw po? Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. So ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? 'Di ba? Kung babalikan po natin mga kapatid, no? Background lang, no?
Kung babalikan po natin ang chapter 6 ng ito, no, nung sinabi ng yung hinanap ng mga tao si Jesus. No, 'di ba? Yun. Yun. So kumbaga po, dito nagtatanong yung mga tao dito sa Panginoong Hesus na ano yung gagawin, paano sila para sila po ay sumampalataya sa Kanya. So, kumbaga, dati pala ay nung ano pa lang is gusto na nga nilang gawing, kaya nga lumayo ang Panginoong Hesus kasi nga gusto na nilang maging hari si Hesus. Simula nung nakita nila yung pagpakain ni Jesus sa 5,000 katao. Okay? So ngayon, at ito pa yung sinasabi nila. No, nakita na nga nila, di ba? Nakita na nila na pinakain ng Panginoon Jesus yung 5,000. So himala na yun. Posible yun. No? So imposible yun. Kumbaga. So ngayon, nagtatanong sila dito, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Di ba? So sabi dito sa 31, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila ay binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. So mga tao dito, hindi na nila naabutan yon. Yung mga ninuno na nila. Yung mga nakaranas doon. At yung ang sinabi, ayon sa kasulatan. Kumbaga, sinasabi na lang nila dito. Siguro, mga kalululuhan na nila yon, yung mga nagsasabi ngayon. But, sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. So, tignan niyo po sa 33. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Kasi kung maalala niyo po, nung time na yon, nailipat pala to. Nalilipat ko pala kanina. Nabibindot. So yun, kung maalala niyo po, doon sa Old Testament, yung nandun sila sa wilderness, no? Kung ano po yung binigay, no, ng Panginoon Diyos sa kanila, yung mana na tinatawag, para po yung yung parang ulan, yung bumababa sa langit yung mana na yon, yung pagkain na yon, siguro parang ano lang yon, no? Parang ewan kung anong lasa nun, pero siguro parang yun, mga skyflakes, mga ganun siguro yung forma ng pagkain la. 40 years nilang yon ang kinakain. Okay? So dito po, sabi dito, na sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Amen? So tignan niyo po, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Ito na po yung talata natin na sinabi ng Panginoong Hesus. Ako ang tinapay ng buhay. Siya yung tinutukoy niya. Okay? No, yung sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. So, di ba, yung mana ng Old Testament galing sa langit, ano lang yun, parang umulan, no? Parang ulan ng ano. Pero dito po ang tinutukoy ng Panginoong Hesus, sabi niya sa 35, sinabi ni Hesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen? Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin,
kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. And 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen? So tayo po muna ay manalangin bago po tayo magsimula. Okay? So let's pray. Heavenly and loving Father God, purihin ka Panginoon sa umaga na ito, God. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kami muli ay makakapakinig ng iyong salita, O Diyos. Lord, mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, O God, na lahat ng iyong salita, Panginoon, na marinig namin ngayon, ay ito po ay tumimo sa aming puso, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, at naniniwala kami na ang kapangyarihan mo, na siyang mananatili, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na sa umagang ito, na meron kang gagawin sa bawat isa, sa bawat buhay namin, Panginoon, at sa lahat ng mga tao na maabot ng iyong salita, O God. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa at patuloy na ikaw ang siyang aming maluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay. So ito po, no, mga kapatid. Yun po ang ating pag-usapan ngayon. Okay? Yeah. Okay. Okay, so Jesus, ito po yung pinakaunang sinabi niya sa Gospel of John po, na sinabi niyang I am, no? I am the bread of life. Amen. So, no? Kung magbabackground pa tayo na bakit kaya bread nung tinutukoy ng kasi nung time na yon siguro bread ang time na that time, no, is ang kung wala kang kain na kung hindi ka kumain ng tinapay that time, wala kang kain. Hindi katulad sa atin, pag hindi tayo kumain ng kanin, dito sa atin kanin na eh. Nasa kanila tinapay. Okay? Kaya ito, mga kapatid, sabi diyan, ako ang tinapay ng buhay. So unang-una po, mga kapatid, makikita natin dito yung kanyang no? His identity. Amen? Makikita natin dito. Basa natin sa 35. Yan. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen? So ito po ang his identity defined what, no? So Jesus revealed his true identity and we discover his affirmation, sunod, his provision, and sunod, his exaltation. Amen? So, ito po, no? So, yung kanyang identity. Amen? Okay? Ang kanyang pagkakakinlanlan. Amen? So, ito po, mga kapatid, sabi niya, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. So, dito po, no, sinimulan ni Jesus ang makapangyarihang pahayag na ito sa isang matibay na pagpapahayag kung sino talaga siya. Amen? Amen. Yan. Kung sino talaga siya. So, sinabi niya, ako ay. No? Ito po yung kauna-unahang I am dito, no, na pahayag. So marami pong ipinahayag ang Panginoong Hesus, tungkol sa kanyang sarili sa Gospel of John. Amen? Sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang pintuan, ang mabuting pastol, ang muling pagkabuhay, at ang buhay, amen? Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, ano pa? At ang tunay na puno ng ubas. Amen? So doon po, mga kapatid, nais niyang makita nila kung sino talaga siya. Okay? Nais ng Panginoon Diyos, Panginoong Hesus, na makita natin or nila kung sino talaga siya. Amen? Higit, kundi higit siya. Kumbaga, maraming nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay guro, guro siya, propeta, pero tagagawa ng himala. Nakita nila yung mga himala ng Panginoon Diyos. Di ba? Maalala niyo, sinabi niya na nakita na ninyo ang anak ng tao pero hindi pa rin sila sumampalataya. Okay? Pero dito po, mga kapatid, no, yung mga pagkakilala nila sa Panginoong Hesus,
Yun ang pagkakilala nila sa Panginoon na siya ay propeta, guro, or tagagawa ng mga himala. Okay? Pero, isipin niyo, tandaan niyo po ito mga kapatid, no, siya ang ako nga. Okay? Yung sinabi niyang, I am. Okay? Yung sinabi niyang, I am. So, mga kapatid, no, tiyak na ang pahayag na ito po ay nagpapaalala, yung sinabi ko po kanina sa inyo, kung saan yung tagpo ni Moises, no, yung sa burning bush, okay? No? Na doon sa Exodus 3:14, okay? Yung sinabi niya, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako'y ako nga, no? I am that I am. So, at kanyang sinabi, ganito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Amen? So, ganun niya pinakikilala. So, si Jesus po ay tahasang ipinahayag ang kanyang pagka-Diyos sa John 8:58. No? Yan. Jesus said to them, truly, 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 I say to you, before Abraham was born, I am. Amen? So, amen po, no? At doon sa Revelation 1:8. Yan. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was, and who is to come, the Almighty. Amen. So, amen po, no? Na siya yung pasimula at ang wakas. Amen? So, dapat po nating makita, mga kapatid, na si Jesus, no? Na makita si Jesus kung sino talaga. Kung sino siya talaga. Amen? Yung sinasabing I am. Amen? So, hindi po siya, klaro po sa atin na si Jesus ay hindi po siya simpleng guro lamang o yung tagapagpagaling o tagagawa ng himala. Siya po ay ang walang hanggang Diyos. Amen? Ang may likha ng lahat. Amen? At ang tanging tagapagligtas. Amen? Kaya, yun po ang kanyang identity. Amen? So, at ang kanya naman pong provision. No? He that commit to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Maraming supply si Jesus. Marami ba supply si Jesus Christ that time ng tinapay? Hindi nauubos. Hindi yung literal na sinasabi niya dito. No? Amen? So, sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Wow, nako, napakapalad pala pag nasa tabi ng Panginoong Jesus that time, no? Pero hindi po ibig sabihin na nagbibigay siya ng literal na tinapay sa mga bagay na 'yon. Okay? So, ito po mga kapatid, ang karamihan ng tao noon ay naghahanap po ng pisikal na tinapay, no, na makapagbibigay lamang sa panandaliang or pansamantalang kabusugan. Di ba? Di ba? Nawawala agad, no? Nawawala pansamantala lang na kabusugan. Okay? So yun ang hinahanap natin ng mga tao. Okay? Ngunit si Jesus po ay nag-alok ng tinapay ng buhay. Okay? Na kapag tinanggap ng tao ay hindi na siya muling magugutom. Amen? Inalok din niya ang tubig na nagbibigay buhay. Okay? Na magpapawi sa uhaw ng gutom na kaluluwa. Amen? So magpakailanman na 'yon, no? Habang buhay na 'yon. So, sabi sa Revelation 21:6, no? Sabi diyan, then he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give water to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. Wow, amen, no? No? So ako ang walang bayad, no? Ako nang walang ay magbibigay sa nauuhaw, ay magbibigay ako ng walang bayad. Amen? Mula sa bukal ng tubig
ng buhay. Amen. So marami sa ating panahon ngayon, no, ay katulad ng mga taong lumalapit that time, no, kay Kristo, 'di ba? Sinabi ng Panginoon Hesus, 'di ba? Sabi niya dito. 'Yon. Ang ayun, sabi niya, 'di ba, na sapagkat ang tinapay na 'di ba sabi niya doon na na lumalapit at sumusunod lamang yung mga tao sa kanya kasi nga napakain sila ng Panginoong Hesus. Okay? So, dito mga kapatid, no, sa marami sa ating panahon ngayon din, no, katulad ng mga tao that time na lumalapit lang kay Hesus, no, dahil may gustong hingin na pansamantala, no? Amen? Pero alam niyo mga kapatid, hindi nila yon matatagpuan. Amen? No, yung mga taong yon, no, syempre hindi kayo yon, sila. So, hindi nila matatagpuan ang kanilang hinahangad. Amen? Dahil naghahanap sila ng kasiyahan sa maling paraan. Amen? Di ba panahon po ngayon, halos hindi na nahihiwalay sa atin yung cellphone? No? Halos parang sinasabi nga, parang sumpay na si tinai ba? No? Parang kasama na sa ating bituka yung cellphone. No? Kung parang, ako nga, honestly, ako talaga, nung time na naiwan ko yung cellphone ko, tas umalis kami, para akong tanga talaga para akong tanga nung nasa labas kami. Kasi, wala akong cellphone. Di ba? Kasi, maya-maya, check tayo kung ano. Di ba? So, in short, madalas po, parang nasa buhay na natin, nandito yung cellphone natin. No, hindi na ihiwalay sa atin ang cellphone. At madalas tayong online, lalo na sa Japan. Madalas tayong online. No, mahilig tayo mag-scroll, no, sa social media, no, kahit wala namang kinalaman sa buhay natin, no? At mag-like, mag-post. So, lahat po 'yan, no? At inaabangan natin, no, yung bagong mga trending, no? Tapos check tayo ng check sa cellphone natin, no? If ilan na ba yung nagla-like, nag-react sa mga stories natin, sa ating mga pinost, ilan na ba nag-react sa post natin? No, aminin po natin, 'di ba po, no, mga kapatid? Aminin po natin, 'di ba, no? Natutuwa tayo. Amen? Pag may mga maraming nag-like, nag-react, natutuwa tayo. Aminin po natin. Pero isipin niyo po, panandalian lang po 'yon. Amen? Panandalian lang po 'yung natuwa. At least pastor natuwa. No? Pero panandalian lang. Wala akong sinasabing, Pero 'yun po ay panandalian lamang. Okay? No? Or kasiyahan. Tama? No? Tapos, pag konti lang po ang nag-like, minsan, nalulungkot tayo. Okay? Minsan, masisi pa natin yung sarili natin. Hindi pa talaga, ano ba talaga? No, 4,000 naman yung friends ko sa Facebook. May 3 lang yung nag-seen, nag-view. No? So, diba, malulungkot tayo ngayon. Andun ngayon yung pagko-compare. No? Papasok agad yung pagko-compare, di ba? Siyempre, no? Siyempre, hindi kayo yun. No? Sila yun, ha? Sila yun. So, marami po yung mga lalo sa ngayon, no, marami, hindi lang cellphone, no, marami po yung tumatalima sa mga bagay, no, sa kalayawan ng laman, sa alak, no, sa bawal na gamot. Amen? Ngunit matapos po mawala yan, kumbaga mawala na yung epekto na yan, yung bagay na yan, nanatili ka pa rin gutom. Amen? Nanatili ka pa rin gutom. No? At kawalan ng saysay, no? Sa iyong kaluluwa. Okay? So si Jesus po, mga kapatid, si Jesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na kailangan natin. Amen? No? Kasi sinabi niya, di ba? Na once na tayo ay maniwala at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay hindi na tayo magugutom. Amen? No? Ang tinutukoy niya dito ay spiritual. Amen?
So, kaya ang kailangan talaga natin, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Hesus, no? At ang kanyang kaloob ay walang hanggan. Amen? Kaya once na pag si Jesus, yung ating pasampalatayanan, no, is ang kanyang provision ay magpakailanman. Amen? So, isang paghipo lamang ng Panginoon, no? At ang iyong buhay ay magbabago, no? Magpakailanman. Amen? So, siya lang po ang ating kailangan, ang Panginoong Hesus. Okay? Hindi ko naman sinasabi na talagang pansamantala lang pala to, wag na to, o, di ba? So, what I mean is talagang ang kailangan natin sa ating buhay ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Upang hindi na magutom ang ating kaluluwa. Malamang tayo nakakalakad, pero ang ating kaluluwa nagkamang na. No, naggapang na, gumagapang na ang ating kaluluwa. Maaaring tayo nakakatakbo pa, pero ang ating kaluluwa ay hindi na halos makatayo. Bagsak na. Okay? Kasi gutom. Amen? So, kaya kailangan lang po natin ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? So, ito pa po, no? No, we discover, no, yung in his identity, no? We discover his exaltation. No, but I said unto you that ye also have seen me and believe not. No? So, ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi kayo sumampalataya. Okay? Isipin po natin, no? Kung ngayon kaya, no, ngayong sa panahon natin, darating ang Panginoong Hesus. Sa palagay niyo, paniniwalaan niyo pa rin siya na siya yun? No? Paniniwalaan kaya natin na siya yun? Isa ba tayo doon sa maniniwala na siya talaga si Jesus? No? Alamang, hindi rin lahat maniniwala. Di ba? So, no, sabi diyan, ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi kayo sumampalataya. So, alam po ni Jesus, no, ang laman ng kanilang puso. Batid niya ang kanilang tunay na layunin. No? Masaya silang tumanggap ng mga pagpapalang kanyang ipinagkaloob. Ngunit ayaw naman nilang magpasakop. Okay? Ayaw nilang magpasakop sa kanya bilang Panginoon, no? At yung master, no, ng kanilang buhay. Panginoon ng kanilang buhay. No? So, ang kanilang paghihimagsik at kawalan ng pananampalataya ang siyang humahadlang upang matanggap nila ang kanyang kahangahangang kaloob. Amen? So, ang pangunahing katotohanan ito ay hindi nagbago at kailan may hindi magbabago. Amen? So, wala pong duda na ang lahat ng nabuhay kailanman ay nagnanais na makarating sa langit. No? Kahit tanungin ko kayong lahat dito, saan nyo gusto pumunta? Alam ko yung sagot nyo. Langit ang gusto natin. No? Lahat, no? Kahit tanungin nyo yung mga tao. Langit ang gusto nilang puntahan. Okay? So, kapag sila po ay namatay na. So, lahat po ay nagnanais na tumanggap ng biyaya. Siyempre, gusto natin yon. No? At yung pabor ng Diyos sa atin. Nais po natin lahat yon. Ngunit, hindi lahat ay handang tanggapin si Kristo. Okay? So, siya lamang ang pinagmumulan ng ating kaligtasan, mga kapatid. Wala nang ibang daan. Amen? Wala nang ibang daan upang mapatawad at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kailangan natin ng Savior. Kailangan natin si Jesus. Amen? Para tayo po, no, ay maligtas. Amen? Isipin niyo po, nalulunod kayo. Nalulunod kayo. Kaya niyo ba iligtas sarili niyo? Nalulunod kayo? Nalulunod na nga kayo eh. Paano ba kayo, buti na lang, naligtas ko sarili ko. Nalunod ako, naligtas ko sarili ko. Wala. Walang nalunod na naligtas niya ang sarili niyang buhay.
Wala, kumbaga parang gusto mong, alam mo yung nalulunod ka, isipin yung nalulunod ka, no? Tapos, may gusto kang hawakan pero wala kang mahawakan. No? Wala, hindi mo maliligtas ang iyong sariling buhay kung ikaw ay nalulunod. Kaya ikaw, nung tayo ngayon, kailangan natin ng Panginoong Hesus. Amen? Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating buhay. Amen? Okay? Kasi siya lang po ang daan. Wala nang iba. Okay? Wala nang ibang daan. Walang shortcut. Okay? Ng Pilipino, mahilig pa naman siya shortcut. No? So, wala nang ibang daan para upang mapatawad po ang ating mga kasalanan. Amen? So, ang ating pagtugon kay Jesus ang siyang nagsasabi kung ano ang magiging kalagayan natin. Hindi lamang sa buhay na ito, mga kapatid, kundi sa walang hanggan. So, dapat siyang, kilalanin at tanggapin bilang Panginoon kung ang tao ay nais na maligtas. Amen? No? Sino ba nais, sino bang hindi nagnanais na maligtas? Okay? Kaya mga kapatid, tayo na mga tumanggap na sa Panginoong Hesus, no? Bilang tayo mga tagasunod na ngayon ng Panginoong Hesus. Tayo ay ligtas na. Okay? Amen? Kaya tayo po ay magpasalamat at yung kaligtasan na ating natanggap at ang sundin natin kung ano yung iniutos sa atin ng Panginoon Diyos. Okay? Ibahagi natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid, pamilya natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? Kaya, mga kapatid, ang Panginoon Diyos ang ating kailangan sa ating buhay. Amen? Okay? So ito po, in His authority, okay? Declared the providence, the assurance, and the obedience. Okay? Sinabi dyan sa 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Wow! No? Kaya, the providence of Jesus, no? So, okay, all that the Father giveth me shall come to me. Okay, si Jesus po ay nagsalita po tungkol sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama. Nagsalita siya tungkol sa mga lumalapit sa Kanya. Okay? Kung tayo ay maliligtas at tatanggap ng tinapay ng buhay. Okay? Kinakailangan na mayroong, pag-akay ng Panginoon, gaya ng sinabi sa John 6:44. Okay? Sabi, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Amen. No? So walang makakalapit sa akin, sabi ng Panginoon Jesus, walang makakalapit sa akin malibang siya'y hilain ng Ama. Kuha niyo mga kapatid. So dapat po ay may pagkilos ng banal na espiritu sa ating puso upang tayo'y mapaniwala sa ating kasalanan. No? Kasi kung wala ang banal na espiritu sa atin, hindi natin maaamin na tayo ay makasalanan. Kung hindi natin aaminin na tayo makasalanan, ay never talaga tayong lalapit sa Panginoon Diyos. Wala ang pag-akay ng banal na espiritu sa atin na para lumapit sa Panginoon Jesus, hindi talaga tayo lalapit. Kasi ang nature po natin, mga kapatid, ay pride. No? We are prideful. Di ba? Hindi tayo aamin. Okay? Susuri sa mga kaaway natin. No? Mahirap mag-sorry, Mahirap mag-sorry sa ating mga nakasakit sa atin. No? Ikaw pa mag-sorry, ikaw yung nasaktan. No, ang hirap kaya nun. Di ba po, mga kapatid? So,
Lalo na, no, kung wala ang pag-akay ng banal na Espiritu, hindi talaga tayo lalapit sa Panginoong Hesus. Okay? Kaya, mga kapatid, para tayo ay maniwala na tayo makasalanan, dapat po ay may pagkilos ng banal na Espiritu. Okay, tingnan nyo. No? Marami ngayon, no, ang hindi pa talaga ligtas. Tama? Marami, may mga nakakasama tayo na hindi pa sila ligtas. Subalit, marami ding taong may balak na maligtas balang araw. Okay? Balang araw, magpapaligtas ako. No? May mga ganong tao. What I mean, ito, balang araw ako ay magpapaligtas. No, bago ako mamatay. Hindi lang nila alam ay hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. No? Pero yun yung mga taong nagsasabi na yung laging mga nagre-refuse, no, o laging tumatanggi. Ito yung kanilang mga dahilan, mahaba pa. Akala siguro nila mahaba ang 70 years. Napakaikli lang ng 70 years. Akala ng marami na habang dumadagdag ang araw, ay nadadagdagan din yung oras natin. No, habang dumadagdag ang araw, nababawasan yung ating oras dito sa mundo. Isipin nyo, hindi na tayo aabot ng 400 years. 70, may mga 30 nga lang eh. May mga 50 lang, wala na. 20. Sayang, batang-bata pa. No? So, mga kapatid, marami ngayon ang hindi pa talaga ligtas. Okay? At yun po ang kanilang mga kadahilanan na balang araw ako ay magpapaligtas bago ako mamatay. Okay? Meron ng kwento na yung tinatawag na siya, no, na para maglingkod, magministeryo. Sabi niya, ay bata pa po ako eh. Nag-aaral pa po ako. Pagkatapos ko na lang po mag-aral. Nung nakatapos mag-aral, nakatapagtrabaho. Tatrabaho po mo, nabisi sa trabaho, naging workaholic. No, nabisi sa trabaho. Marami pa daw siyang ginagampanan, no, sa trabaho. So ngayon, magtatrabaho, tapos pag-retired ko na lang po. Ganun, no? Tinatawag na siya na para maglingkod sa simbahan. Pag-retired ko na lang po. Nung nag-retired siya, alam niyo kung anong nangyari? Meron siyang arthritis. Diabetic. No? Diabetic siya. No? Naputulan siya ng paa. So, paano pa siya makapaglingkod ngayon? So, aantayin pa ba natin na tayo ay maglingkod sa Diyos pag meron na tayong tubo sa ating ilong? No? Yung hindi na tayo, yung kasama na natin, yung natin, kumbaga tayo yung cellphone, dala tayong power bank, yung oxygen, no? Gusto niyo bang ganun na lang, ganun antayin natin yung panahon na yon? Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. No? Or maraming mga tao na gusto ko pang may gawin pa ako sa aking buhay, no? Yung mga ganyang pag-iisip po, no? Malaking problema po yan, no? Yung mga ganyang pag-iisip. Hindi tayo makakalapit sa Diyos at maliligtas sa oras na tayo lamang ang pumili. Wala namang magsasabi na sa September 28 na ako pupunta sa church, tas doon na ako magpapaligtas. Walang naggaganon. Pupunta ako sa church para magpaligtas. Pupunta ako sa kapatiran ko na magpapaligtas na ako. Walang naggaganon kung walang sa sarili mong plano. Okay? Kaya mga kapatid, no? Sa sarili nating oras, hindi na sa pag tayong pumili ng oras, panahon kung kailan tayo maliligtas, wala pong ganyan. Okay? So kinakailangan ang Panginoon ay kumilos sa ating puso at umaakay sa atin patungo sa tagapagligtas. So marami ang may mabubuting intensyon, ngunit nakakalungkot. Natatakot akong maraming
Natatakot kung maraming napunta. Okay? Natatakot po tayo or natatakot po ako na maraming napupunta sa impyerno dahil dala ang mabubuting intensyon. No? Mabuti naman yung intention ko. No? Pero hindi ka nakikipag-ayos sa Diyos. Kaya kung ayaw mong makipag-ayos sa Diyos, habang siya ay kumikilos sa iyong puso, kaya isipin nyo, pag kayo po ini-invite kayo magpasalamat kayo sa mga nag-invite sa inyo, mga nag-akay sa inyo patungo sa Panginoong Jesus. Kasi yun na yung time ng pagkilos ng Diyos sa inyo. Okay? Paano kung daan-daanan na lang kayo ng banal na Espiritu? Hindi na kayo aakayin na, hindi na kayo hihikayatin ng banal na Espiritu na para ikaw nadalhin sa tagapagligtas. Okay? Dahil hindi natin kaya nadalhin ang ating sarili sa tagapagligtas. Okay? Kasi nga, ang ating nature, as a tao, hindi tayo umaamin pag wala ang banal na Espiritu. Kaya ka lang umamin sa kasalanan mo dahil ikaw ay inakay ng banal na Espiritu. Amen? Hindi mo yung sariling kalakasan, kundi sariling kalakasan yon ng banal na Espiritu. Sa tulong yon ng banal na Espiritu. Amen? No? Kaya, yung mga taong in-invite po natin, na ilang taon na, hindi ko sinabing huwag kayong tumigil, invite nyo lang sila, no? Invite nyo lang sila. Kasi, pag darating yung time na hindi na kikilos ang banal na Espiritu sa kanila, dandaanan na lang sila. Paano pa sila maliligtas ngayon? Okay? Kaya mga kapatid, no? Dapat na tayo, no? Kaya pag may nangungusap sa atin, no? Pag may nagsasabi na tungkol sa ganyan, is, yun na yun. Huwag na natin antayin pa ang bukas. Maya na lang. Tsaka na. Okay? Makipag-ayos tayo agad sa Diyos. Habang siya po ay kumikilos ngayon sa ating puso. No? Amen po? Hindi natin maaaring alisin ang Diyos sa proseso ng kaligtasan. Hindi naman kasi yung ako lang, tapos pupunta ako sa tagapagligtas. Kasama natin ang banal na Espiritu papunta sa tagapagligtas. Para umamin, no, inakay tayo ng Diyos. Para umamin sa ating mga kasalanan, need natin ng tagapagligtas dahil hindi natin kaya na iligtas ang ating sarili. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Amen? At yun po dahil sa pag-akay sa atin ng Diyos. Okay? No? Katulad ng mga marami ngayon, no? Mayroong mga kabataan, no? May isang kabataan or sa henerasyon niya, kumbaga katulad niya, abala din sa mga social media, no? Sa kanyang career, no? Nagta-travel, sa pag-i-enjoy, no? Ng buhay. So alam niyang mahalaga. Alam niyang mahalaga ang relasyon sa Diyos. Alam niya po 'yon. Alam niya na mahalaga ang relasyon sa Diyos. At minsan na rin siyang naimbitahan sa church. Okay? Relate kayo? No? Minsan na rin siyang naimbitahan sa church. Kaya, tuwing naririnig niya ang ebanghelyo, bumubulong sa isip niya, no? Or sa kanyang puso na, tama naman yan. Tama naman yung sinasabi. Tama naman yung sinasabi sa banal na kasulatan. No? Balang araw, ayusin ko rin yung aking buhay. Pero hindi pa ngayon. No? Hindi pa ngayon. Kasi bata pa ako, madami pa akong gustong maranasan. Okay? So isang araw po mga kapatid, habang nag-iisa siya, no, sa kanyang kwarto, may napanood siyang video na isang kabataang bigla na lamang namatay. Natandaan niyo yung trending ngayon, yung sa Pagadian, no, yung mga kabataan na naaksidente sila, no, sa motor,
Nakita nyo yon, mga bata? No? So, hindi, gano'n, no? May nakita siyang video ngayon na bigla na lang namatay na kabataan. Bigla na lang namatay sa aksidente. So, bigla siyang natahimik, napaisip. Parang may bumulong ulit sa kanya, no? Or sa kanyang puso. Ready na ba ako? Na kung ako yung susunod? No? Amen? So, hindi niya maalis sa isipan no, yung tanong na yon. No, na tumibok ang kanyang puso. No, ang baga po, ang puso niya ay talagang mabilis yung pagtibok ng kanyang puso. Alam niyang tinatawag siya ng Diyos. Okay? Alam niyang tinatawag siya ng Diyos, pero ano po yung ginawa niya? Kinuha ang cellphone at nag-scroll ulit. Hindi niya pinansin. Although napaisip na siya, bumilis na ang tibok ng kanyang puso, pero tinanggihan niya pa rin. Nag-scroll pa rin siya, no? Lumipat sa nagti-TikTok, no? Para mas lalo siyang malibang. Okay? So, makalipas po ang ilang buwan, naging abala siya sa trabaho at relasyon. Hindi na niya muling naramdaman yung dating panawagan sa kanyang puso. Hindi niya na naranasan yung naranasan niya that time. Hindi niya na naranasan yon. Wala na ring interes sa mga bagay ng Diyos. So isang gabi, habang nag-iisa siya sa kotse, na-aksidente siya ngayon. At sa huling segundo ng kanyang buhay, wala siyang kapayapaan, wala na ang paanyaya, wala na ang panawagan. Okay? Kaya sabi po, no, sa 2 Corinthians, okay? Wala pala dito. No, sinabi sa 2 Corinthians 6:2, "For he says, in the time of my favor, I heard you." Amen? "And in the day of salvation, I help you." Amen? Sabi niya, I tell you, now is the time of God's favor. Amen? So, now is the day of salvation. Kaya, pasalamat tayo, yung nakailang tanggi kayo. Ako marami. Marami ako. Ito, narinig nyo na ito, yung story ako sa PNTC, na pag nagyayaya si Pastor Marvin, magkaklase kami niyan Pastor Marvin Pag magyayaya ng Bible study, may mga Bible study dun sa ibang room sa taas. Kahit madilim yan, hindi ko nakikita mukha ni Pastor Marvin, ano ko siya alam na alam ko yung lakad niya nagtatago ako agad. Nagtatago ako kasi mang-i-invite talaga yon. So marami akong tanggi, hindi lang sa kanya, sa mga tito ko, tita ko. Tumatanggi ako. May duty ako. Marami akong tanggi, kaya ako nagpapasalamat ngayon sa Panginoon Diyos. Dahil ako po, ngayon ay nandito na. No? At ako po ay nakakilala sa Panginoon Diyos. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga taong hindi tumigil na mag-anyaya sa akin. Kaya pasalamatan po ninyo yung mga taong nag-aanyaya na hindi nagsasawang anyayahan kayo para po kayo ay makarating at makapunta sa tagapagligtas. At ngayon, na meron na tayong buhay na walang hanggan. Amen? Dahil sinabi dyan, I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Yung bata kanina, nangusap na sana sa kanya Nakita niya na kumilos na sa kanyang puso. Pero in-scroll niya pa rin. What I mean is, hindi niya pinansin. Naging abala sa trabaho, sa relasyon, naging abala siya hanggang isang araw na aksidente siya. So wala ang kapayapaan. Okay? Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon Diyos. Amen? Dahil tayo po ngayon ay nandirito. Okay? At tayo ay nakakapakinig ng kanyang mga salita. Amen? No? Kung maalala nyo, doon sa Pagadian City, no, yung tatlong kabataan na naaksidente. Kawawa, no? Kawawa ang kanilang mga magulang. Kawawa sila. Okay? So, na-aksidente. Hindi natin alam kung kailan, paano, anong mangyayari. Kaya, mga kapatid, itong nung time
Siguro, ewan ko lang kung meron sa inyo dito, nung time na nangusap ang Panginoong Hesus sa inyo, ay tumugon kayo agad. Okay? May tumugon ba sa inyo agad? Nangusap sa inyo ang Panginoong Hesus, tumugon kayo agad? Siguro ako maraming beses talaga akong umayaw. Ayaw. Kasi nasa isipan ko, ako ay Katoliko at mamamatay akong Katoliko. Oo. Yeah. Yun ang nasa isipan ko. Kaya mga kapatid, nung simula, nung nangusap ang Panginoong Hesus sa akin, talagang hindi ko na tinanggihan. What I mean is, hindi ko na pinalampas pa. Okay? Amen? Kasi sinabi niyan, di ba? I tell you now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Amen? Now is the day of salvation. Amen? Huwag mo na antayin yung bukas na. Sa susunod na araw na. Ngayon. No? Now is the day of salvation. Amen? So, marami pong nagsasabi na balang araw, ngunit po ang kaligtasan ay hindi po laging bukas. Okay? Hindi natin pwedeng diktahan ang Diyos kung kailan siya aakay sa atin. Lord, balikan niyo na lang po ako sa next week or next year kasi may pinag-aaral pa ako. Kailangan ko pang magtrabaho talaga Monday to Sunday. Kaya bumalik na lang po kayo, Lord, sa next year. Imbitahan niyo po ako ulit. Di ba? So, hindi po natin pwedeng diktahan ang Diyos ng ganon. Kung kailan siya aakay sa atin. Kung ngayon ay nararamdaman mong tinatawag ka ng Panginoon Diyos, lumapit ka sa Kanya, mga kapatid. Amen? Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataon na yon. Amen? So, amen? And His authority declared the assurance. Amen? No? And him that commit to me, I will in no wise cast out. No? And him that commit to me, I will in no wise cast out. No? At ang lumalapit sa akin ay hindi ko, ano daw po? Itataboy. Wow. Amen? Sino ba ditong may lumalapit sa kanya at tinataboy niya? How are you, Dribi? No? Tawa si Joy. Oh. No? Lambing lang naman yun. What I mean is yung yung may iba kasing ginagamit yung lambing siguro sa asawa, mga ganun bagay. So, ang tinutukoy ko mga kapatid, no, yung itinataboy, no, ang tinutukoy po dito, no, ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Napakasarap po isipin po noon mga kapatid. Amen, no? Itataboy kailanman. Amen? Ito po yung ating panghawakan na hindi tayo itataboy ng ating Panginoon Diyos pag once na tayo ay lalapit sa Kanya. Amen? Kailan naranasan nyo ba na tinaboy kayo ng Diyos? Hindi. Okay? So mga kapatid, hinangad ng mga taong ito ang katuparan ng isang pansamantalang pangangailangan. Kung muling nagpakain si Jesus ng tinapay, maaaring sila'y, nabusog muli. Okay? Ngunit, gaya noon, muli rin silang magugutom. Okay? Ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng lumapit sa Kanya ay Kanyang tinatanggap at kanilang mararanasan ang pagpapalang nagmumula sa Kanya. Amen? Ano man po ang iyong nakaraan, ano man po ang inyong mga pinagdaanan dati, ano man po ang iyong nakaraan, gaano pa kalaki ang iyong kasalanan, pag lumapit ka sa Panginoon Diyos, ito ang panghawakan mo, hindi Kanya itataboy. Amen? No? Ipinagkaloob niya, hindi lamang pisikal na tinapay, kundi isang mas higit paroon sa mga, doon sa mga nananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. So, mga kapatid, yun ang pahawakan natin, no? Kay gandang pangako ito para sa anak ng Diyos. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay kailanmay hindi niya
itataboy. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka niya itataboy. Amen? Hindi ka niya itataboy. Amen? Hindi darating ang araw na tayo'y palalayasin sa kanyang presensya. Amen? Hindi darating ang panahon na tayo po ay pababayaan niya. Amen? Walang sitwasyon na hindi niya kayang tugunan ang ating pangangailangan. Amen? Amen? Sabi nga sa John 10, no? 28-29, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Amen? So, walang sitwasyon na hindi niya kayang tugunan ang ating pangangailangan. Amen? Okay? So, no, and His authority declared what? Yung obedience. Amen? For He came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Amen? So sabi niya, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang, gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So malinaw po na ang mga naroroon noong araw na yon, no, yung sa talata natin kanina, araw na yon, ay hindi nauunawaan ang kabigatan ng tagpong iyon. Malayo pa ang Kalbaryo, mga kapatid, no, yung sa krus. Ngunit sa puso ni Jesus ay handa na siyang pumunta sa krus. Okay? Handa na siya. Amen? Itinakda na niya sa kanyang sarili na tuparin ang plano ng kaligtasan na inilatag ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Amen? So, kung walang tagapagligtas, ay wala ring, kaligtasan. Kung walang tagapagligtas, wala ring kaligtasan. Amen? At lubos na nagpasakop dito ang Panginoong Hesus. Amen? Willingly siya. Or kumbaga, siya mismo nag-alay ng kanyang buhay. Amen? So, lubos na nagpasakop si Jesus upang ialay ang kanyang sarili bilang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. Alam ni Jesus na siya'y daranas ng hirap, ngunit siya'y kusang sumunod upang tupdin ang plano ng kaligtasan. So, ang kaligtasan po ito po ay pinaka-precious, no? Or yung pinakamahalagang kaloob na maaaring matanggap ng isang tao. Okay? At taos puso akong nagpapasalamat na ako po ay iniligtas ng Diyos. Ngunit madalas po ay nakakalimutan natin kung ano ang tiniis ng ating tagapagligtas upang tuparin ang plano ng kaligtasan. Siya po ang banal at walang dungis na anak ng Diyos. Siya na hindi nakagawa ng anumang kasalanan. Siya na hindi kailanman nangangailangan ng kapatawaran, ay kusang loob na pinasan ang ating mga kasalanan sa krus. Amen? Maaaring sana siyang tumawag ng higit sa 12 legion ng mga anghel upang siya'y iligtas mula sa krus. Amen? Ngunit pinili niyang magtiis ng isang napakasakit at kakilakilabot na kamatayan upang tayo po ay maligtas. Upang lahat tayo ay maligtas. Amen? No, ganun, no? Nag-obey ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Amen? So, makita din po natin dito, no? His reliability defended our preservation, our salvation, and our resurrection. Amen? So, malapit na po. No, sabi diyan sa 39 to 40, at ito ang kanyang kalooban,
ang huwag akong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen? So, pag-isipan po natin ito, no? His reliability defended our preservation. Amen? No? Ito po yung, ito yung kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Sabi diyan, no? Amen? So muli po, si Jesus, mga kapatid, ay nagsalita tungkol sa kalooban ng Ama. Amen? Siya po ay naparito upang ihandog ang kanyang sarili bilang handog, no, para sa ating mga kasalanan. Tinupad ang plano ng kaligtasan, at ang lahat ng lumalapit kay Kristo upang maligtas ay iingatan ng kanyang kapangyarihan. No, sabi diyan, at ako'y lubos, no? Ako po'y lubos na nagpapasalamat na hindi ito nakasalalay sa ating sariling kalakasan, sa ating sariling kakayahan. Okay? Upang mapanatili ang aking kaligtasan. Hindi nyo kaya yan, hindi ko kaya to sa sarili kong kakayanan na para mapanatili yung kaligtasan na meron ako. Amen? Although meron tayong cooperation, dapat dito. So, sa lahat po, no, sa lahat ng ibinigay ng Ama sa kanya, wala siyang, wala siyang mawawala. Amen? Tingnan po natin, no, our preservation, mga kapatid. Tayo na ibinigay ng Diyos Ama sa tagapagligtas, sa Panginoong Hesus, ang sabi nun, wala siyang mawawala. Amen? Kahit isang kaluluwang lumapit kay Kristo ay hindi mawawala. Amen? No, isipin niyo po yun. So walang duda po, no, na ang mga sumusunod kay Jesus noon ay maaaring nagtanong sa kanilang sarili tungkol sa kanilang seguridad kay Kristo habang siya'y namamatay sa krus. Okay? No, yung mga taong that time, na mga sumusunod kay Jesus at nakikita nila ang Panginoong Hesus na namamatay sa krus, malamang sa malamang may mga nagtatanong doon. No? May mga nagtatanong doon. Sigurado ba talaga to? No, may mga nagdadalawang isip. Okay? Ngunit ang kamatayan, mga kapatid, ay hindi yan po ang katapusan para sa ating Panginoon. Amen? Hindi yan yung katapusan para sa ating Panginoon. Siya po ay muling nabuhay mula sa libingan. Nagtagumpay laban sa kasalanan at lubos na sinelyuhan ang kaligtasan para sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Amen? No? At ito po ay nagbibigay sa atin ng dakilang kaaliwan ngayon sa atin na mga Kristiyano. Amen? Sa katunayan, ito po ay dahilan ng ating malaking kagalakan. Amen? Kaya itong Sunday service, mga kapatid, huwag niyo po isipin na ito po ay service lamang. Ito po ay celebration. Amen? Ito po ay celebration. Kaya huwag niyong isipin na service lang ito, kundi ito po ay pagpapakita natin ng ating kagalakan sa Diyos. Ito po ay ating pagpapakita, no? Ito po ay celebration natin. Amen? So mga kapatid, ang lahat ng naligtas ay iningatan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Wala kahit isang demonyo sa impyerno ang makakahiwalay sa atin mula sa biyaya at kapangyarihan ni Kristo. So, bawat kaluluwang tumanggap kay Kristo ay tiyak na masusumpungang sumamba sa huling panahon. Amen? No? Sumamba doon sa langit. No? Sa Kanya, sa langit. Okay? Sama-sama tayong sumamba doon sa langit. Amen? Sabihin mo mga katabi mo, sama-sama tayong sasamba
sa langit. Amen? No? Huwag mong sabihin, sumama ka ba? Sasama ka ba? Sama-sama tayong sumamba sa langit. Huwag mong sabihin, sasama ka. Huwag mong okay? So next, no? Sabi dyan sa 1 Peter, no? 1:5, na sa kapangyarihan ng Diyos ang iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Amen? No? So His reliability defended our salvation. Amen? So, sabi dyan, no? No, na ang bawat nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Klarong-klaro po 'yan, no? No, na sumasampalataya sa anak, no, o sa kanya ay may buhay na walang hanggan. So bago pa man po lumakad si Jesus sa lupa sa anyong tao, ang kasalanan ay pumasok na sa puso ng tao. Okay? Ang kasalanang iyon, no, ang naging dahilan ng paghihiwalay ng tao at ng Diyos. Okay? Malaking agwat kahit gaano ka pa kataas tumalon, hindi mo maaabot. Okay? So malayo ang agwat dahil sa kasalanan. Okay? Yung kasalanan, mga kapatid, yan po yung nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Yung sin, yan po yung para kang archery, parang may gusto kang, magaling ka mag-archery, pero gusto mong tamaan yung bullseye, pero kahit ikaw na pinakamagaling, hindi mo pa rin yung matatamaan yung bullseye na yon. Okay? Bakit po? Kasi yun po yung sin. Yun po yung nakaharang na yon. Yun po yung nakaharang, yung sin na yon, para hindi dahil hindi ka, or dahil nahiwalay tayo sa Diyos. Amen? So mga kapatid, dahil sa kasalanan, no, lahat ng nabubuhay kailanman, ang lahat ng nabuhay kailanman ay nahatulan sa ilalim nito. Amen? Ang hinihingi ng Diyos ay tayo'y maging matuwid kung paanong siya ay matuwid. Ngunit ito'y imposibleng makamtan sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Amen? No, kahit pa ikaw ang pinakamabait, wala, hindi ka naman pumatay, hindi ka naman nagnakaw. Pero alam niyo mga kapatid, kahit ikaw pa yung pinakamabait, ikaw pa yung parang wala kang ginagawa, no? Sabihin natin, ikaw na yung pinakamabait pinakamahusay, pinakamabait. Pero pag nung tinimbang na, may kulang pa rin. Kasi nga, no, tayo po ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. No? We fall short, no? Sa glory ng Panginoon Diyos. Amen? We are all short. Tama ba English ko? Sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya imposible itong makamtan lang sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Okay? Kinakailangan ng isang handog upang matubos ang kasalanan at maibalik ang tamang ugnayan ng tao sa Diyos. Amen? Si Jesus ang naging handog na iyon, mga kapatid, at sa pamamagitan niya, ang tao ay muling maaaring mapanumbalik sa Diyos sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen? So ako'y lubos po, no, nagpapasalamat na ako'y hindi na nahatulan, kundi aking tinanggap ang kanyang katwiran. Amen? So, ang susi po sa talatang ito ay, no, ang bawat nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya, dapat muna nating makita ang ating pangangailangan sa harap ng banal na Diyos at sumampalataya kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas. So marami noong panahon, no, na ni Jesus, no, ang nakakilala kung sino siya. Ngunit hindi sila sumampalataya, no, sa kanya. Marami rin ngayon, no, yung nakakilala kung sino si Jesus, ngunit hindi pa lumalapit sa kanya para sa kaligtasan. Kailangang
higit pa ito sa kaalamang nasa isip lamang. Dapat nating makilala si Kristo sa isang personal at tunay na paraan tungo sa kaligtasan. Amen? No? His reliability defended our resurrection. Amen? Kung hindi kayo naniniwala na hindi rin kayo mabubuhay muli, ano pa yung pinunta po natin? Ano pa yung ibig sabihin ng pinaniniwalaan niyo ang Panginoon Jesus? Ito po ang dapat, no, ang ating paniwalaan din, no? Our resurrection, no? Ang katapatan ng Diyos, no? His reliability defended our resurrection. Wow. Amen? So, 2 beses sinabi ni Jesus, no? Aking bubuhayin siya sa huling araw. Ito ang ating pag-asa, mga kapatid. Ang muling pagkabuhay tulad ni Jesus. Tayong mga sumasampalataya ay muling mabubuhay upang makasama siya magpakailanman. Amen? So, ang buhay, sarili po nating buhay, yung pipili kung saang eternal ka pupunta. Amen? No, sabi nga sa Titus 2:13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa 1 Thessalonians 4:16-17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Amen? So, 2 beses po, no, sa mga talatang ito ay binanggit ni Jesus ang tungkol sa bubuhaying muli sa huling araw. Amen? No? So, sabihin mo sa katabi mo, bubuhayin kang muli. Amen? Sa huling araw. Amen? Siya po, no, ay tumutukoy dito sa darating na pagkabuhay na muli. So, marami sa mga sumampalataya sa Panginoon, no, ang pumanaw na. Okay? No, mga pumanaw na. Ngunit tulad ng ating Panginoon, ang kamatayan ay hindi ang katapusan para sa anak ng Diyos. Okay? May pag-asa rin tayo na muling mabubuhay kapag si Jesus ay bumalik upang tawagin ang kanyang kasintahang babae, no? Which is yung iglesia. Amen? So, yung binasa natin kanina, no, sa 2:13, nahintayin ang mapalad na pag-asa at ang dakilang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen? So, mga kapatid, naway ngayon, no, naway iyong pinagninilayan yung dakilang biyaya ng Diyos. No, yung biyayang makakamtan natin sa pamamagitan ng sakripisyong inialay ni Kristo para sa atin. So, tunay ngang siya ang tinapay ng buhay. Amen? Ano sabi? Ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi na magugutom. Amen? At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Siya ang nagbibigay ng ganap na kasiyahan at katiyakan para sa mga kaluluwang gutom at uhaw. Amen? Pinangako niya ang buhay na walang hanggan sa lahat ng lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Kanyang handog po ay tumutugon sa ating pangangailangan sa kasalukuyan at nagpapatatag sa ating buhay magpakailanman. Amen? Kaya ang Panginoong Hesus ang tunay, no, na tinapay ng buhay. No, siya ang tinapay ng buhay. Amen? Kaya mga kapatid, wag nating isipin or talagang pagbigyan ng pansin yung mga bagay na pansamantala lamang. Amen? Dahil si Kristo lamang ang ating kailangan. Amen? Siya ang tunay
na tinapay ng buhay. Amen? So tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Amen? Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po, Diyos, sa salita mo, Panginoon, na narinig namin ngayon. Lord, maraming salamat po sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa amin, Panginoon, na siyang gumabay sa amin, O God. At sa salita mo na narinig namin, Panginoon, na mas lalo ka naming nakilala, Panginoon, sa malalim na kaparaanan, Panginoon Diyos. Maraming salamat, O Diyos, dahil muli, pinakilala niyo ang iyong sarili sa amin, Panginoon, na bilang tinapay ng buhay, Panginoon, na nagbibigay ng buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iniaalok mo sa amin na ikaw lamang, Panginoon, ang kailangan namin, O God. Dahil ang lahat ng sumasampalataya sa iyo ay hindi na kailanman magugutom, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa kaligtasan na natanggap namin, O God. Kaya Lord, dalangin po namin, O God, na lahat ng mga kakilala namin, sa pamilya namin, Panginoon, na hindi pa sila nakatanggap, Panginoon, o nakakain ng tinapay na mula sa iyo, Panginoon, ay tulungan niyo po kami, O God. Gamitin niyo po ang aming buhay, Panginoon, na upang ilapit sila sa iyo, O God. At naniniwala kami na yung pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa kanilang buhay, O God, ay darating sa kalooban mo, O Diyos, hindi sa aming kalooban, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay nandirito sa iyong harapan, Panginoon, na patuloy na nagpapasalamat dahil kami po, Panginoon, ay mayroong kaligtasan na inyo pong ibinigay, Panginoon, sa amin. Dahil sa iyong pagsakripisyo, Panginoon Jesus, kami po ay naligtas. Kaya, Lord, maraming salamat po dahil tunay na ikaw nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan na i-focus namin ang aming natitirang oras o buhay, Panginoon, sa mundong ito sa mga panandaliang bagay, Panginoon. Kundi doon namin ituon ang aming buhay, Panginoon, sa iyo lamang, O Diyos. Sa aming paglilingkod, sa aming pagsunod, sa aming paggawa ng mabuti, Panginoon. Dahil nasa amin na ang kaligtasan, O God. At dahil ikaw ay karapat-dapat na sundin, luwalhatiin, at papupurihan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sa iyo papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So,